Ayan po mga kabida, isa ho magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako po, eto maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida. Sa inilabas na video po ni Senador Amy Marcos po mga kabida, ipinalutang po niya na nagkaroon daw ng hidwaan po ngayon diyan po sa loob mismo ng Campo Crame mga kabida. Bakit? Dahil wala daw gustong mag-serve ng arrest warrant po para ho kay Senador Dante Marcoleta mga kabida. Alright? Marami hong tumanggi. Unang-una po, bakit po sila tumanggi? Wala naman pong arrest warrant na lumabas po mula sa korte po mga kabida. Laban ho dito kay Senador Marcoleta. Okay? Ito, pamasahin ko muna ito kong balita po ang balita ngayon. Ito po ay hango doon ho sa video ni Senador Amy Marcos po mga kabida. Okay? Totoong walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Okay? Ito po, babasahin ko muna yung detalye po mga kabida po. Nagbahagi si Senadora Amy Marcos ng umano'y impormasyon, may hidwaan sa loob ng Campo Crame kaugnay ng napabalitang warrant of arrest laban kay Senador Dante Marcoleta mga kabida. Sa isang video na inilabas sa social media, sinabi ni Amy, ito po yung pagkasabi po ni Senator Amy mga kabida, kung sakasakaling totoo ang balita na nag-away-away sa Crame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant, ayan, yan ang totoo. Ayon. Okay? Kasabay nito, kinwestiyon din niya ang inirekomendang kasong plunder laban kay Marcoleta at sinabing hindi niya mauunawaan kung paano ito may tuturing na plunder kung wala namang pondo ng gobyerno na sangkot. Oo nga, kung ang pinagbatayan po ng ombudsman po makabida, ito hong sinasabi hong campaign funds na natanggap daw makabida ni Senador Marcoleta noong 2025 elections. Paano ho naging plunder yon? Na hindi naman po pera ng gobyerno yon, mga kabida. Diba? Ito yung sinabi po ni Marcos po, Nako, ito na nga sabi nila, plunder. Ewan ko paano naging plunder. Wala namang government money involved. Ayan. Nauna nang lumabas ang mga ulat na posibleng aristuhin si Marcoleta kaugnay ng reklamong plunder at indirect bribery na may kaugnayan sa umano'y hindi pagdedeklara ng campaign funds. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad hinggil sa pag-issue o pagsilbi ng warrant of arrest. Samantala, sinabi rin ni Marcoleta na hindi siya lalaban kung sakaling aristuhin. Kung sakasakaling pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po ay sasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sa ngayon, ang pahayag ni Senadora Amy Marcos tungkol sa umano'y pagtanggi ng ilang opisyal na magsilbi ng warrant ay nananatiling isang pahayag na hindi pa kinukumpirma ng mga kaukulang ahensya. Ayon. So, dyan pa lang sa Campo Crame po, mga kabida, nagkaroon na po ng hidwaan di umano. Okay? At nag-away-away na raw itong mga opisyal, mga kabida, Okay? At sila po ay tumatanggi. Okay? Na iserve ang arrest warrant kung meron man po, mga kabida. Okay? Ewan ko kung bakit, kung totoo man po itong sinabi po ni Senator Amy Makabida, na nagkaroon na raw ng hidwaan dyan sa loob. Okay? At marami ho ang tumatanggi daw makabida na iserve ang arrest warrant kung sakali man po meron pong inilabas ang korte mga kabida laban ho dito kay Marcoleta, siguro dahil alam naman po natin ang Iglesia ni Cristo po napakalawak po yan mga kabida. Okay? Maraming mga opisyal po ng PNP na miyembro din ng Iglesia ni Cristo, Hindi yun maitatanggi mga kabida na may mga miyembro din sila doon sa loob mismo ng Crame. Siyempre, religious organization yan, mga kabida. Yung pananampalataya po ng Iglesia ni Cristo, matindi po yun. Okay? Kaya nga siguro, kung totoo man po ito, na ayaw ho nilang mag-serve ng warrant of arrest,
Okay? Ang pwede hong mangyari po dyan, ano, mga kabida, iba pong ahensya po ng gobyerno ang pwedeng mag-serve ng arrest warrant kung sakali man po meron. Pero ang problema po dito, bakit nag-aaway po sila ngayon, mga kabida? Kung totoo man po ito, ano, lilinawin ko lang ha, kung totoo man po ito, wala pa man arrest warrant na inilabas po ang korte. Malinaw po yung sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya po, mga kabida, na walang arrest warrant na hawak ang PNP sa ngayon. Alright? Kasi wala naman pong inilabas na arrest warrant po ang korte po, ano, against Marcoleta po, mga kabida, ano po. Okay? Tsaka pangalawa, ito din, questionable din itong kaso po, ano, ng ombudsman against Marcoleta, yung plunder. Kasi gaya na sinabi ko po kanina, mga kabida, kasi pinagbatayan kasi nila dito, ano, ito hong campaign contribution na binigay raw, mga kabida, kay Senator Marcoleta, okay, during the 2025 midterm election, ano, na umabot daw ng 75 million pesos. Kung tutuusin po, hindi naman po plunder yun eh. Paano naging plunder yun na wala naman pong pera na nanggaling sa gobyerno ang involved? Okay? Pera po yun ng ano eh, ng pribado po. Okay? Diba? Oh. Kaya nga, kung si Senator Amy Marcos po ay hindi po niya maintindihan itong plunder case na isinampalaban kay Marcoleta, ako rin, hindi ko rin maintindihan po, ano, mga kabida, kung bakit plunder po ang isinampa. Kung ang allegation po against Marcoleta, mga kabida, na hindi niya idineklara sa kanyang source o statement of contribution, okay, mga kabida, okay, after the election, sana kinasuhan po siya ng violation po ng Omnibus Election Code. Okay? Doon sana nag-focus itong ombudsman, hindi sa plunder kasi wala namang money involved eh. Ang pagkakalam ko po, mga kabida, magiging plunder lang po yung kaso kung meron pong money involved na nanggaling po sa gobyerno. Ano? Mga kabida. Wala. Walang government funds yun. Private funds yun, ano? Mga kabida, na binigay po kay Marcoleta, ano? Mga kabida, ano po. So dito ho sa plunder case na isinampa po ng ombudsman, malinaw po, mga kabida, na isang panggigipit po ito, ano? Laban ho dito kay Marcoleta, ano po. Kasi wala akong basihan eh, ano? Gaya na sinabi po ni Senator Marcoleta, gawa-gawa lang po yung plunder case laban po sa kanya. Okay? Dahil, yun nga gusto po siguro nilang makulong din ito kung si Marcoleta para hindi po ito makasali doon ho sa botohan po, ano, sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Wala naman pong ibang duda po mga kabida, kung bakit ganun po yung isinampang kaso po, no, against sa Marcoleta po, ano, mga kabida. Diba? Kasi kung titingnan po natin, malinaw po sa batas ng plunder na ang involved money, maaari ka lang kasuhan ng plunder kapag government funds. Wala privado po yung pera, yung contribution, ano, mga kabida, na binigay po sa kanya during the election. Di ba? Bakit hindi po violation ng Omnibus Election Code ang isinampa? Kasi malinaw po, mga kabida, ng violation po against the election code, ano, Omnibus Election Code, pwede kang magpiyansa dyan Alright? Pwede kang magpiyansa. Hindi ko katulad ng plunder na non-bailable offense. Okay? Kaya plunder ang isinampa laban ho kay Marcoleta kasi malinaw po na hindi talaga makakawala si Marcoleta dyan. Okay? Kahit na po sabihin po natin na ang kaso po, mga kabida, pagdating ho ng ending, ano, may basura po yan, ano, ma-dismiss o ma-acquit. Kasi kahit na sabihin po natin na ang kaso po ay gawa-gawa lang po, ano, mga kabida, para pagdating ho ng katapusan ng trial, ang magiging desisyon po ng korte ay acquittal, at least nakulong po si Marcoleta, no? Ang punto lang po dyan, makulong si Marcoleta, mga kabida, hindi po makapagpiyansa kasi ang plunder ay walang bail recommended. Sapat na po yon na hindi po siya makapag-participate po, ano, dyan po sa impeachment court, ano, mga kabida. Di ba?
Yun yung duda po, ano, mga kabida, na isa-isahin po itong mga senador na ikulong para mabawasan po ang mga miyembro po ng minority po, ano, mga kabida. Para sa ganon, kukunti na lang po yung bumoto in favor ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kung magkaganon, ano, mga kabida, so hindi ho aabot dun ho sa acquittal numbers. Okay? Which is 9, ano, mga kabida. Kung isa-isa po silang makukulong, mga kabida, katulad na lang po dun ho sa sinabi po ni Senator Lacson, ano, meron daw 10 mga senador na iniimbestigahan diyan po sa Office of the Ombudsman, ano po, mga kabida. Diba? Kung itong lahat na 10 mga senador, makukulong yan. And most probably, baka nanggaling yan, ano, mga kabida sa minority block. Ubos po ang minority block. Wala hong buboto for acquittal, ano, in favor po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano po. Diba? Kita ninyo yung logic? Diba? Nakita ninyo yung pattern po, ano, mga kabida? Yun yung masaklap doon, ano, mga kabida. Diba? May narinig ba tayo na meron pong mga miyembro ng majority block, yung talagang miyembro talaga ng majority block, ano? Hindi po kasali dito si Joel Villanueva at saka Senator Cheese, mga kabida, ano po. Wala kang narinig na meron pong iniimbestigahan dyan, ano? Ang mga senador na iniimbestigahan ngayon ng ombudsman, karamihan dyan, mga kabida, nasa minority block. Okay? So, anong ibig sabihin dyan, mga kabida? Diba? Malino po na political massacre. Okay? Doon ho sa mga miyembro ng minority block. Gusto hong i-massacre yung mga miyembro ng minority block para wala na pong boboto o di kaya kukunti na lang po ang boboto ng acquittal, ano? In favor po kay Vice President Sara Duterte. Alright? So, yun po, no? Yun din yung ipinagtataka ko po, bakit plunder. At dun po sumagi sa isip ko, mga kabida, yung sinabi po ni Senator Rodante Marcoleta, no? Na bahagi po yan, ano, sa panggigipit. Okay? Laban po sa kanya at laban po sa mga miyembro po ng minority o miyembro po ng opposition po, ano, mga kabida, dyan po sa Senado. Okay? So, what do you think? Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin ho dito, ano, mga kabida? Dito ho sa ibinalita po ni Senator Amy Marcos na nag-aalangan po itong mga opisyal po ng PNP dyan po sa Campo Crame na mag-serve po ng arrest warrant, mga kabida. Kung sakali mo po, meron pong lumabas na arrest warrant laban ho kay Senador Rodante Marcoleta, no, mga kabida. Natatakot kaya sila sa Iglesia ni Cristo? O karamihan dyan, mga kabida, sa Campo Crame ay mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo, ano po, mga kabida. Alright? For your comment and for your opinion, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.